Leukemia. Isang salita. 6 na pantig. Isang salitang klinikal at walang damdamin, ngunit para kay Ara Santos, iyon ay isang hatol ng kamatayan na ipinatao hindi sa kanya, kundi sa nag-iisang anghel ng kanyang buhay. Ang salita ay tila isang matalim na patalim na lumutang sa malamig na hangin ng klinika, at sa isang iglap, humiwa ito sa lahat ng tunog. Nawala ang mahinang ugong ng air conditioner. Nabura ang malayong pag-uusap sa labas ng pinto. Ang tanging naririnig ni Ara ay ang dumadagundong na pintig ng sarili niyang puso, isang mabangis na tambol na sumasabay sa pagguho ng mundong maingat niyang binuo para sa kanila ng kanyang anak. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga ito ay nanginginig. Isang malamig na takot, mas matindi pa sa kahit anong lagnat, ang gumapang mula sa kanyang talampakan, umakyat sa kanyang mga binti, at kumalat sa kanyang buong katawan, na tila yelo sa kanyang mga ugat. Ma'am Santos. Ara. Ang boses ni Iki Reyes ay isang alinggaw mula sa napakalayong lugar. Pilit niyang itinuon ang kanyang paningin, pilit na hinanap ang mukha ng doktor sa gitna ng namumuong hamog sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang lalaking nasa katanghalian ng edad, may maamong mukha na nababalot ng propesyonal na habag. Isang mabuting tao. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito kanina ay ginawa siyang mensahero ng pinakamasamang balita. I understand that this is overwhelming, malumanay na sabi ng doktor, ang kanyang mga salita ay maingat na pinipili. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang uri ng leukemia ni Maya, ang acute lymphoblastic leukemia, ay agresibo. Kailangan nating simulan agad ang chemotherapy. Chemotherapy. Isa na namang salita na puno ng pait at takot. Ang imahe ng kanyang masayahing anak, ng kanyang si Maya na may buhok na itim at makintab at ngiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw, ay biglang napalitan ng isang larawang nakakakilabot, isang batang maputla, nanghihina, at walang buhok. Hindi. Hindi niya kaya. May iba pa po bang paraan? Halos pabulong na tanong ni Ara, ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Kahit ano po, Dok. Kahit magkano. Babayaran ko po. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Iggy Reyes. Ara, ang pinakamabuting pag-asa natin, ang pinaka-epektibong lunas, ay isang bone marrow transplant. Itinuro niya ang mga resulta ng pagsusuri sa lamesa. Kailangan natin ng isang donor na may perpektong compatibility. Siyempre, ikaw ang unang susuriin natin. Ngunit statistically, mas mataas ang tsansa ng compatibility sa pagitan ng magkakapatid o mula sa biological father. Sa pagbanggit ng huling dalawang salita, biological father, ang yelo sa mga ugat ni Ara ay biglang naging kumukulong langis. Tila may isang malaking kamay na biglang dumaklot sa kanyang puso at piniga ito ng walang awa. Isang pangalan, isang mukha, isang alaala na 5 taon na niyang pilit ibinabaon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang isipan ay biglang umibabaw, dala ang lahat ng pait at sakit ng nakaraan. Marco. Isang multo mula sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Nasaan ang ama ng bata, Ara? Tanong ng doktor, ang kanyang tono ay banayad ngunit may diin. Mahalaga na makausap natin siya sa lalong madaling panahon. Buhay ng anak ninyo ang nakasalalay dito. Napayuko si Ara, hindi makatingin sa doktor. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagbadyang tumulo. Isang butil ang pumatak sa kanyang kamay, mainit at maalat. Hindi ko po alam, pagsisinungaling niya, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Matagal na po kaming hindi nagkikita. Ang amoy ng antiseptic at kalungkutan ay sumalubong kay Ara pagpasok niya sa silid ng ospital. Ito ang naging mundo nila sa loob ng 1 linggo, isang maliit na puting kahon na puno ng takot at pilit na pag-asa. Doon, sa kama na napakalaki para sa kanyang munting katawan, nakahiga si Maya. Mahimbing ang tulog nito, marahil dahil sa gamot na ibinigay kanina para sa lagnat. Ang dating mamula-mula nitong mga pisngi ay maputla, ngunit kahit sa pagtulog, may bakas pa rin ang tamis sa kanyang mga labi. Ang itim na buhok nito ay nakakalat sa puting unan na parang sinag ng kadiliman. Sa kanyang maliit na kamay ay may nakakabit na Z-line, isang malupit na paalala ng digmaang isinasabak ng kanyang inosenteng katawan. Dahan-dahang lumapit si Ara at umupo sa upuang plastik sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang noo ni Maya na bahagyang mainit pa rin.
Anak ko, patawarin mo si Mama, bulong niya sa kanyang isipan. Hindi ko alam ang gagawin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Dito, sa katahimikan ng silid, pinayagan niya ang kanyang isipan na bumalik sa isang panahong malayo na, isang panahong ang salitang ipag-asa, ay hindi pa nakakabit sa salitang pihuli. Isang maulang hapon sa library ng unibersidad. Nakayuko siya sa kanyang mga libro, sinusubukang intindihin ang isang komplikadong formula sa calculus. Siya noon si Araceli Santos, isang iskolar ng bayan, seryoso at determinado. Ang tanging layunin niya ay makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho, at mayahon sa hirap ang kanyang pamilya. Hanggang sa isang anino ang tumabon sa kanyang libro. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Marco de Villa, nakangiti. Si Marco, ang sikat na tagapagmana ng De Villa Corporation, ang lalaking pinapangarap ng lahat, ngunit may mga matang tila laging may hinahanap na iba, na hindi matagpuan sa marangyanyang mundo. Miss, sa lahat ng libro dito, bakit yan pa ang binabasa mo? Tanong nito, ang boses ay maihalong pang-aasar. Dahil hindi ito magbabasa sa sarili niya, seryoso niyang sagot, pilit na ibinabalik ang atensyon sa libro. Ngunit umupo ito sa tapat niya. Alam mo, sa tingin ko, tadhana ang nagdala sa akin dito. Hindi niya napigilang mapangiti. Tadhana? O baka naman sinusundan mo lang ako? Tumawa ito, isang tawang malalim at nakakahawa. Pareho lang yun. Mula nang makita kita, alam kong may kulang sa buhay ko. At sa tingin ko, ikaw yun. Isang mahinang ungol mula kay Maya ang pumutol sa kanyang alaala, ibinabalik siya sa malupit na kasalukuyan. Ang tamis ng kahapon ay naging lason. Ang pangako sa mga mata ni Marco noon ay naging abo. Tumayo si Ara at lumabas ng silid, kailangan niya ng hangin. Naglakad siya patungo sa maliit na kapilya ng ospital. Naupo siya sa isang bakanting upuan sa harap, nakatingin sa imahe ng isang inang kayakap ang kanyang anak. Doon, sa harap ng banal na imahen, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi lang dahil sa takot para kay Maya, kundi dahil sa bigat ng kasalanang kailangan niyang akuin. Ang paglimot kay Marco ay hindi lang isang pagpapasya, ito ay isang pangangailangan para mabuhay. Ngunit ngayon, ang buhay mismo ng kanyang anak ang humihingi na balikan niya ang lahat ng kanyang tinakbuhan. Pag-uwi sa kanilang maliit na inuupahang apartment sa Quezon City, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Karaniwan, ang bahay na ito ay puno ng halakhak at tanong ni Maya. Ngayon, ito ay isang walang laman na espasyo, isang paalala ng kanyang pag-iisa. Dumiretso siya sa kanyang silid at lumuhod sa harap ng lumanyang aparador. Mula sa ilalim, hinila niya ang isang kahon ng sapatos, puno ng alikabok at mga alaala. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang sulat, isang tuyong bulaklak ng sampag-ita, at isang litrato. Ito ang nag-iisang litrato nila ni Marco. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Nakuhanan ito sa isang school fair, ilang buwan bago mangyari ang lahat. Nakangiti sila pareho, ang mga matay kumikinang sa pag-ibig at mga pangarap. Nakaakbay si Marco sa kanya, ang mukha'y puno ng pagmamayabang na tila nais ipagsigawan sa buong mundo na siya ang babaeng mahal nito. At siya, nakasandal dito, kampante at masaya. Mga batang hindi pa alam ang bigat at bagsik ng mundo. Isang malupit na kabalintunaan. Ang lalaking ito, na nangako sa kanya ng panghabang buhay, ay siya ring dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat. At ngayon, siya rin ang tanging pag-asa. Isinara ni Ara ang kanyang mga mata. Inisip niya si Maya, ang ngiti nito, ang init ng yakap nito. Para sa'yo, anak. Para sa'yo. Isinilid niya ang litrato sa kanyang pitaka. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-search sa internet. Hindi ito mahirap hanapin. Ang pangalang Marco de Villa ay nasa lahat ng dako, business magazines, society pages, news articles. Sell engaged to a certain Isabella Valencia. Isang mundong napakalayo na sa kanya. Natagpuan niya ang address ng opisina nito, De Villa Corporation, Bonifacio Global City. Isang tore ng salamin at bakal. Isang kaharian. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng cellphone. Nakita niya ang isang babaeng pagod, may namumugtong mga mata, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Ang apoy ng isang ina. Isusuko niya ang lahat, ang kanyang pride, ang kanyang galit, ang kanyang nakaraan.
Haharapin niya ang multo na 5 taon niyang tinakbuhan. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na tila walang pakialam sa bigat ng kanyang dibdib. Matapos magbilin sa isang pinagkakatiwalaang nurse na bantayan si Maya, sumakay si Ara sa bus. Ang biyahe patungong Divisu ay tila isang paglalakbay patungo sa ibang planeta. Ang simpleng tanawin ng Quezon City ay dahan-dahang napalitan ng mga nagtataasang gusali, mga mamahaling sasakyan, at mga taong naglalakad ng mailayunin. At doon, sa gitna ng lahat, ay nakatayo ito. Ang Divilla Corporation. Mas matayog at mas nakakatakot ito sa personal kaysa sa mga litrato. Ang salamin nitong pader ay sumasalamin sa asul na langit, tila isang aruganting tore na abot ang mga ulap. Napatigil si Ara sa kabilang kalye, hindi makahakbang. Ang mga tao ay naglalakad sa paligid niya, ngunit siya ay tila nakapako sa semento. Napakaliit niya. Napakawalang halaga niya kumpara sa dambuhalang istrukturang iyon. Sa loob niyon ay ang lalaking minsang naging mundo niya, na ngayon ay hawak sa kanyang mga kamay ang mundo ng kanyang anak. Siya si Ara Santos. Isang simpleng ina. At haharapin niya ang isang hari sa kanyang palasyo. Sinipat niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagpapakita ng oras. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay tila hindi sapat. Isinukbit niya ang kanyang lumang bag sa balikat, at sa wakas, sa kabila ng nanginginig na mga tuhod at kumakabang dibdib, humakbang siya. Isang hakbang. Patungo sa nakaraan. Patungo sa huling pag-asa. Ang mundo ni Marco de Villa ay gawa sa salamin, bakal at katahimikan. Mula sa kanyang kinaroroonan sa pinakadulong upuan ng napakahabang conference table na gawa sa mahogany, pinagmasdan niya ang 2 pinakamahalagang babae sa kanyang buhay, o mas tamang sabihin, ang 2 babaeng humuhubog sa kanyang kapalaran. Sa kanyang kanan ay ang kanyang ina, si Doña Victoria de Villa, isang babaeng ang tindig ay kasing tigas ng bakal at ang mga mata ay may kalkuladong lamig na kayang magpabagsak ng mas mahihinang kalalakihan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa perpektong ayos, ang bawat alahas ay sumisigaw ng kapangyarihan. Sa kanyang kaliwa ay si Isabella Valencia, ang babaeng ipinagkasundo sa kanya. Maganda si Isabella, sa paraang klasikal at hindi maipagkakaila. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na malamang ay nagkakahalaga ng katumbas ng isang taong sahod ng karaniwang empleyado. Ngunit ang ganda nito ay tila isang pinta sa isang museo, hinahangaan mula sa malayo, ngunit walang init, walang buhay. The merger with the Valencia Group is not just beneficial, it is essential for our 5-year expansion plan, paliwanag ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Isabella, your father agrees. This union solidifies not just our companies, but our families. Tumango si Isabella, isang bahagyang paggalaw ng kanyang ulo. If my father sees the logic, Doña Victoria. And so do I. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado, tulad ng lahat ng bagay tungkol sa kanya. Si Marco ay nanatiling tahimik. Nakatingin siya sa labas ng floor-to-ceiling na bintana ng boardroom, kung saan tanaw ang buong Bonifacio Global City. Mga gusali, mga sasakyan, mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Mula sa ika-40 palapag, ang lahat ay mukhang maliliit at walang kabuluhan. Katulad ng nararamdaman niya. Sa'yo. Ang titulo ay nakakabit sa kanyang pangalan na parang isang mamahaling suite na hindi niya kailanman hiniling. Pinamahalaan niya ang De Villa Corporation ng may kahusayan. Pinalago niya ang yaman ng kanilang pamilya. Ginawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya. Ngunit sa bawat pirma niya sa mga kontrata, sa bawat meeting na kanyang pinamunuan, may isang bahagi sa kanya na unti-unting namamatay. Ang Marco na mahilig sa sining, ang Marco na nangangarap tumakas, ang Marco na marunong magmahal, matagal na siyang ibinaon sa ilalim ng bigat ng apelyidong De Villa. Ang pagpapakasal kay Isabella ay ang huling yugto ng kanyang pagsuko. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, ito ay isang transaksyon. Isang estratehikong alyansa. At tinanggap niya ito ng walang protesta, dahil ano pa ba ang saysay? Ang puso niya ay isang baog na lupain, at matagal na niyang kinalimutan ang pakiramdam ng ulan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang mahinang ugong na bumasag sa monotonong daloy ng pag-uusap. Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa matinding pagkabagot, ay sinulyapan niya ito.
Unknown number. Hindi niya sana bubuksan. Marahil ay isa lang itong ahente ng kung ano. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Isang kuryusidad. Ay slide niya ang kanyang daliri sa screen. Isang maikling mensahe. 5 salita na sumira sa pader na 5 taon niyang itinatayo. Marco, si Ara ito. Ara. A-R-A. 3 letra. Isang pangalan na hindi niya binigkas, hindi niya isinulat, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Isang pangalan na parang multo, laging nagpaparamdam sa pinakatahimik na sandali ng kanyang gabi. Tila huminto ang paghinga ni Marco. Ang kaninang malinaw na boses ng kanyang ina ay naging isang hindi maintindihang bulong. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay hindi na niya maramdaman. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa maliit na screen. Si Ara ito. Hindi maaari. Isang biro. Isang masamang biro. O baka naman ibang Ara. Maraming Ara sa mundo. Ngunit may sumunod na mensahe. Kailangan kitang makausap. Mahalaga. Ang kanyang puso, na matagal nang natutulog, ay biglang tumibok ng malakas at mabilis, isang mabangis na hayop na biglang nagising sa pagkagutom. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang panga. Ang ballpen na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang mga daliri, lumikha ng isang matunog na kalansing sa makintab na mesa. Marco. Is there a problem? Ang matalas na boses ni Doña Victoria ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang mga mata ng kanyang ina at ni Isabela na nakatuon sa kanya. Ang pagtataka ay baka sa mukha ni Isabela. Ang iritasyon naman ay malinaw sa mukha ng kanyang ina. Wala, mabilis niyang sagot, ngunit ang boses niya ay bahagyang garalgal. Itinayo niya ang nahulog na ballpen, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Ara. Ang pangalan ay isang lason at isang lunas. Ang alaala ng kanyang matamis na ngiti. Ang alaala ng kanyang biglaang paglisan. Walang paalam. Walang paliwanag. Tila bula na biglang naglaho, dala ang lahat ng kulay sa mundo ni Marco. Ang sakit ng pag-abandona na iyon ang nagtulak sa kanya na maging ang lalaking kaharap nila ngayon, malamig, malayo at walang pakialam. Pero nagsinungaling siya sa sarili niya. Dahil heto siya ngayon, at sa isang text lang mula sa babaeng iyon, ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Kung ganoon, we will proceed with the final review of the contracts. I need to leave. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Marco bago pa niya ito mapigilan. Tumayo siya, ang kanyang kilos ay biglaan at magaspang. Ang upuan ay gumawa ng malakas na tunog nang itulak niya ito paatras. Naputol ang sinasabi ni Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng pagbabanta. Ano ang sinabi mo? Marco, nasa kalagitnaan tayo ng isang napakahalagang usapan. May emergency, pagsisinungaling niya, kinuha ang kanyang cellphone at isinilid sa bulsa ng kanyang coat. I have to go. Anong emergency, giit ng kanyang ina, tumatayo na rin. Mas mahalaga pa kaysa sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Humarap si Marco sa kanyang ina. Sa isang sandali, nakita ng lahat sa silid ang isang kislap sa mga mata ng sihi na matagal nang nawala, isang kislap ng pagsuway. Mariin niyang sabi. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng boardroom. Iniwan ang 2 babae sa isang nakabibinging katahimikan. Pagpasok niya sa kanyang pribadong elevator, sumandal si Marco sa salaming pader. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Isang lalaking nakasuot ng perpektong Amerikana, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kaguluhan. Inilabas niya muli ang cellphone at binasa ang text. Ara. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Galit. Iyon ang unang emosyon. 5 taon. 5 taon ng katahimikan. 5 taon siyang nagtanong kung ano ang kanyang ginawa. 5 taon siyang pinahirapan ng mga alaala ng kanilang huling gabi. Isang gabing puno ng mga pangako at pangarap. Kinaumagahan, wala na ito. Ang inuupahan nitong apartment ay walang laman. Ang numero nito ay hindi na matawagan. Naglaho ito na parang hindi naging bahagi ng buhay niya. At ngayon, babalik ito na parang walang nangyari. Isang text lang. Ngunit sa ilalim ng galit may iba pa.
Isang bagay na mas malakas at mas nakakatakot. Pag-asa. Isang maliit at hangal na pag-asa na baka sa wakas, makukuha na niya ang mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Ang tanong na ay bakit na bumabagabag sa kanya sa loob ng 5 taon. Nang bumukas ang elevator sa basement parking, mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang itim na sasakyan. Pag-upo niya sa driver's seat, hindi niya agad pinaandar ang makina. Tinitigan niya ang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nag-aalinlangang mag-type. Anong sasabihin niya? Saan ka nagpunta? Bakit mo ako iniwan? Hindi. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na iyon. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging ang CEO na si Marco de Villa, hindi ang hangal na lalaking iniwan nito noon. Nag-type siya ng maikling sagot. Saan? Ang reply ay dumating kaagad na para bang hinihintay talaga nito ang kanyang sagot. Sa coffee shop sa tapat ng Ace Lux Ilis. Ngayon na, kung pwede. Ace Lux Quezon City. Isang ospital. Biglang kumabog ang dibdib ni Marco. May sakit ba siya? Na-aksidente. Ang galit niya ay biglang napalitan ng pag-aalala. Pinaandar niya ang makina, ang ugong nito ay umalinggaw sa tahimik na parking lot. Mabilis niyang iminaneho ang sasakyan palabas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Hindi niya alam kung kaya niyang harapin ito. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na kailangan niya. Ang biyahe mula Gihiso hanggang Quezon City ay isang paglalakbay sa nakaraan. Bawat kanto, bawat gusali ay may dalang alaala. Ang parke kung saan sila unang nag-date. Ang maliit na restaurant kung saan niya ito dinala para ipagdiwang ang birthday nito. Ang kalye patungo sa dati nitong apartment. Mga multo. Ang buong syudad ay puno ng multo ni Ara. Nang makarating siya sa tapat ng Ace Lucas, nakita niya agad ang coffee shop. Isang maliit at simpleng lugar, malayong malayo sa mga mamahaling restaurant na kanyang pinupuntahan. Ipinark niya ang sasakyan at huminga ng malalim bago bumaba. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng kape at tinapay ang sumalubong sa kanya. Inilibot niya ang kanyang paningin. At doon, sa isang mesa sa pinakasulok, malapit sa bintana, nakita niya ito. Parang huminto ang oras. Siya nga. Si Ara. Ngunit iba na. Ang sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod. Ang dating mamula-mula niyang mga pisngi ay bahagyang humpak. Mas payat siya. May mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong, ngunit kahit sa simpleng kasuotan, naroon pa rin ang ganda na unang nagpatibok sa kanyang puso. Nakatitig ito sa labas ng bintana, ang mga kamay ay magkayakap sa ibabaw ng mesa na para bang nilalamig. Naglakad si Marco patungo sa kanya, bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya alam kung ano ang unang sasabihin. Galit? Pagtatanong? Panunumbat? Nang nasa tapat na siya ng mesa, naramdaman nito ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon. At ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo pagkatapos ng 5 taon. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito na sinundan ng takot at pagkatapos ng isang matinding kalungkutan. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. Umupo si Marco sa upuang nasa tapat niya, hindi inaalis ang kanyang tingin. Hinihintay niya itong magsalita. Bumuntong hininga si Ara, isang hiningang nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, at sa isang boses na basag at puno ng desperasyon, sinabi nito ang mga salitang muling wawasak at bubuo sa kanyang mundo. May anak tayo, Marco. At kailangan kanya. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Ara na parang isang panalangin at isang sumpa. May anak tayo, Marco. At kailangan kanya. Sa sandaling iyon, ang buong coffee shop ay tila naglaho. Nawala ang mahinang tunog ng musika, ang kalansing ng mga tasa, at ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang tanging umiral ay ang espasyo sa pagitan nilang dalawa, isang espasyong puno ng 5 taon ng katahimikan, ng mga tanong na hindi nasagot, at ng isang katotohanang kayang bumago sa lahat. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kaninang maskara ng malamig na pagtitimpi ay nabasag, at sa ilalim nito ay isang ipo-ipo ng mga emosyon. Una, pagkalito.
Sumunod ang pagkabigla na halos maging kawalan ng paniwala. At pagkatapos, isang madilim na ulap ng galit ang bumalot sa kanyang mga mata, isang galit na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Ano, ang mariin at halos pabulong niyang tanong, ang bawat letra ay may bigat. Anong sinabi mo? Nanginginig ang mga kamay ni Ara sa ibabaw ng mesa, kaya't pinagkrus niya ang mga ito sa kanyang kandungan. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Maya. May anak tayo, pag-ulit niya, mas malinaw sa pagkakataong ito. 5 taon na siya. Ang pangalan niya ay Maya. At may sakit siya, Marco. May leukemia siya. Ang salitang leukemia ang tila nagpabagsak sa huling depensa ni Marco. Ang galit sa kanyang mga mata ay bahagyang napalitan ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Ara, marahil ay takot, marahil ay pag-aalala. Sumandal ito sa kanyang upuan, ang kanyang perpektong postura ay bahagyang gumuho. Inalis nito ang tingin sa kanya at itinuon sa labas ng bintana, ang kanyang panga ay mariing nagtagis. Paano? Paano nangyari to, Ara? Mahina niyang tanong, hindi nakatingin sa kanya. 5 taon. 5 taon kang nanahimik. At ngayon, bigla kang susulpot na may ganitong balita. Nasaan ka noong mga panahong iyon? Bakit ka umalis? Ang mga tanong na iyon, ang mga tanong na alam niyang darating, ay tumusok sa kanyang puso na parang mga karayom. Paano niya ipapaliwanag ang isang desisyong ginawa dahil sa takot at pag-ibig? Paano niya sasabihin ang tungkol sa ina nito, ang tungkol kay Doña Victoria, nang hindi nagmumukhang isang duwag o isang sinungaling? Hindi iyon mahalaga ngayon, Marco, sagot niya, umiiling. Ang mahalaga ay si Maya. Kailangan niya ng bone marrow transplant. At sinabi ng doktor, sinabi niya na ikaw ang pinakamalaking pag-asa niya. Doon, muli siyang tiningnan ni Marco. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at hinanakit. Hindi mahalaga? Ara, iniwan mo ako ng walang salita. Tinalikuran mo ang lahat. At ngayon, sasabihin mong hindi mahalaga? At may anak ako, may anak tayo na hindi ko man lang alam na nabubuhay sa loob ng 5 taon. Patawad, iyon na lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang salitang napakaliit para sa napakalaking kasalanan. Marco, patawarin mo ako. Pero maniwala ka, ginawa ko ang sa tingin ko ay tama noon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Tama? Ano ang tama sa ginawa mo, Ara? Hindi na makasagot si Ara. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Handa na siya sa galit nito, sa mga panunumbat. Ngunit hindi siya handa sa sakit na makikita sa mga mata nito, isang sakit na salamin ng sarili niyang sakit. Nakita ni Marco ang kanyang mga luha. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito, isang tunog ng pagsuko. Ipinikit nito ang kanyang mga mata saglit. Pagmulat nito, ang matinding galit ay napalitan ng isang pagod na pagtanggap. Nasaan siya? Tanong nito, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit walang emosyon. Saan ko siya makikita? Isang alon ng Edith Divin ang bumalot kay Ara. Nasa Defi Lucas. Room 402. Tumango si Marco. Tumayo ito at sa isang iglap, bumalik ang anyo ng isang kontrolado at may otoridad. Tara na, sabi nito. Ang paglalakad nilang dalawa sa pasilyo ng ospital ay puno ng isang mabigat na katahimikan. Si Marco ay naglalakad sa tabi niya, hindi sa likod o sa unahan. Ang presensya nito ay malakas at nakakapanibago. Napansin ni Ara ang pagtingin ng mga nurse at ibang mga tao sa kanya, isang babaeng mukhang pagod at simple, at sa lalaking katabi niya, na kahit nakasuot lang ng polo at slacks ay halatang nagmula sa ibang mundo. Sa bawat hakbang papalapit sa room 402, ang kaba sa dibdib ni Ara ay lalong tumitindi. Ito na. Magtatagpo na ang kanyang nakaraan at ang kanyang kasalukuyan. Pagdating nila sa tapat ng pinto, huminto si Marco. Tumingin ito sa numerong K402 na tila ba iyon ang pinakamabigat na numero sa buong mundo. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang emosyon na hindi niya inaasahan, takot. Gising ba siya? Tanong nito. Hindi ko alam, sagot ni Ara. Minsan gising, minsan tulog dahil sa gamot. Huminga ng malalim si Marco, inayos ang kwelyo ng kanyang damit na hindi naman gusot. Pagkatapos, tumango ito. Itinulak ni Ara ang pinto ng dahan-dahan.
Ang unang nakita nila ay si Maya, nakaupo sa kama, gising. Hawak nito ang kanyang paboritong Crayola at isang coloring book, seryosong-seryoso sa pagkukulay sa isang larawan ng isang prinsesa. Pagkarinig nito sa pagbukas ng pinto, nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito, ang mga matang minana nito kay Marco, malalaki at kulay kape, ay unang napako kay Ara. Mama, masayang bati nito. Hello, anak, sabi ni Ara, pilit nang umingiti. Pumasok siya, kasunod si Marco na tila nag-aalangang humakbang papasok sa silid. Napansin ni Maya ang lalaking kasama ng kanyang ina. Itinuro niya ito gamit ang kanyang Crayola. Mama, sino po siya? Lumuhod si Ara sa tabi ng kama para maging kapantay ng anak. Hinawakan niya ang munting kamay nito. Anak, siya si Tito Marco. Kaibigan ni Mama. Hindi pa niya kayang sabihin ang katotohanan. Hindi pa ngayon. Tumingin si Maya kay Marco, ang kanyang tingin ay puno ng inosenteng kuryosidad. Hello po, Tito Marco. Si Marco ay nakatayo lang malapit sa pinto, tila isang estatwa. Nakatitig ito kay Maya, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Nakikita ni Ara ang paggalaw ng kanyang lalamunan na tila may paulit-ulit itong nilulunok. Nakita niya kung paano naglakbay ang mga mata nito mula sa buhok ni Maya, sa mga mata nito, sa maliit nitong ilong, hanggang sa ngiti nito. Nakikita niya ang pagkilala. Ang pagtanggap. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kama. Bawat hakbang ay maingat. Nang makarating ito sa paanan ng kama, yumuko ito ng bahagya. Hello. Maya, sabi nito, ang boses ay bahagyang paos. Ang ganda naman ng kinukulayan mo. Opo, sagot ni Maya, ipinagmamalaki ang kanyang gawa. Princess po siya. Pero wala po akong peach na pangkulay para sa skin niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco, ang unang totoong ngiti na nakita ni Ara sa kanya sa buong araw na iyon. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata, na sandaling nagpabura sa bakas ng galit at hinanakit. Ganoon ba? Sa susunod na dalawin kita, dadalhan kita ng pinakamalaking box ng Crayola na mailahat ng kulay na gusto mo. Talaga po, nanlalaki ang mga matang tanong ni Maya, puno ng tuwa. Yehey! Thank you po, Tito Marco. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa silid ay bahagyang gumaan. Para kay Ara, ang tagpong iyon ay isang milagro, isang masakit ngunit magandang milagro. Ang makita ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay sa iisang silid, nag-uusap, ay isang bagay na hindi niya inakala na mangyayari kailanman. May isang bahagi sa puso niya na nakaramdam ng kagalakan, ngunit mayroon ding isang bahagi na nakaramdam ng matinding panghihinayang para sa 5 taon na nasayang. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng walang katok. Ang pagpasok ay malakas at may otoridad, sapat na para mapalingon silang tatlo. At doon, sa may pintuan, nakatayo ang babaeng kinatatakutan ni Ara. Ang babaeng dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Si Doña Victoria de Villa. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, ang kanyang buhok ay nakapusod ng perpekto, at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ang kanyang mga mata, na kasing lamig ng yelo, ay unang napako kay Marco. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon kay Ara, at ang tingin nito ay tila isang punyal na handang pumatay. Sa huli, ang tingin nito ay napunta sa batang nakaupo sa kama, at sa mukha ng matanda, nakita ni Ara ang hindi maipagkakailang pagkasuklam. Marco, sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsi. Kanina pa kita hinahanap. Iniwan mo ang isang mahalagang meeting para dito. Para sa kanya. Ang huling salita ay binitiwan nito na tila isang maruming basahan. Tumayo ng tuwid si Marco, ang kanyang katawan ay naging panangga sa pagitan ng kanyang ina at nina Ara at Maya. Mama, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Victoria. Sinusundan ko ang anak kong bigla na lang naglaho na parang bula. At heto ka pala, bumabalik sa basurang matagal mo nang itinapon. Ang mga salita ay tumama kay Ara na parang sampal. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Maya at niyakap ito, na para bang kaya nitong protektahan ang bata mula sa lason na bumabalot sa silid. Mama, stop it, mariing sabi ni Marco, ang boses niya ay mababa at nagbababala.
Ngunit hindi nagpatinag si Doña Victoria. Naglakad ito papasok, ang tunog ng takong nito sa sahig ay tila isang martilyo. Tiningnan nito si Ara mula ulo hanggang paa. Ano ito, isang bagong modus? Pagkatapos ng 5 taon, ngayong sihi na ang anak ko, bigla kang susulpot. At gumagamit ka pa ng bata para makuha ang gusto mo. Magkano? Sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan mo para lumayo ka ulit? Hindi pera ang kailangan ko, hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Nanginginig ang kanyang boses sa galit at sakit. May sakit ang anak ko. Kailangan niya ng tulong. Anak mo, tumawa ulit si Doña Victoria, isang tawang nakakakilabot. Sigurado ka bang anak mo lang? O baka naman anak niyo? Tumingin ito kay Marco na ngayon ay namumula na sa galit. Huwag kang maging hangal, Marco. Ilang lalaki na ba ang dumaan sa babaeng iyan sa loob ng 5 taon? Sobra dyan yan. Ang sigaw ni Marco ay umalinggaw sa buong silid, sapat para mapatahimik si Doña Victoria at mapaiyak si Maya na natakot sa biglaang pagtaas ng mga boses. Mama, umalis ka na, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Umalis ka na ngayon din ni. Ngunit sa halip na umalis, lumingon si Doña Victoria kay Ara. Sa isang mabilis na kilos, hinila nito si Ara patayo at kinalagkad palabas ng silid, palayo sa pandinig ni Maya. Isinandal siya nito sa pader ng pasilyo ng may buong lakas. Makinig ka sa akin, babae, bulong nito, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero hindi ka magtatagumpay. Hindi ko hahayaang sirain mo ulit ang buhay ng anak ko. Hindi ko hahayaang makapasok ang isang katulad mo, at ang bastarda mong anak, sa pamilya de Villa. Kinuha ni Doña Victoria ang kanyang wallet, at mula roon ay kumuha ng isang checkbook at isang Montblanc pen. Mabilis itong nagsulat at pinirmahan ito. Iniharap nito ang tseke kay Ara, isang blankong tseke. Sabihin mo ang presyo mo. Isulat mo kahit magkanong halaga ang gusto mo, sabi nito, ang boses ay puno ng lason. Kunin mo ang pera at lumayo ka ulit sa anak ko, habang buhay. Nakatitig lang si Ara sa blankong tseke. 5 taon na ang nakalipas, isang sobreng puno ng pera ang ibinigay sa kanya. Ngayon, isang blankong tseke. Ang pamamaraan ay nagbago, ngunit ang mensahe ay pareho, isa siyang basura na maaaring bayaran para mawala. Ang takot na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may iba nang nag-aalab sa loob niya. Ang pagmamahal para sa kanyang anak. Itinulak niya ang kamay ni Doña Victoria palayo, kasama ang tseke. Hindi nabibili ang buhay ng anak ko, mariin niyang sabi, tinitigan ang matanda sa mata. At hindi na ako ang babaeng kaya mong takutin 5 taon na ang nakalipas. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Victoria. Kung ganoon, pinipili mo ang mas mahirap na paraan. Tandaan mo ito, Ara. Hinding-hindi ka mananalo laban sa akin. Tumalikod dito at naglakad palayo ng may pagmamalaki, iniwan si Ara na nanginginig sa pasilyo, nakasandal sa pader, at nasa pagitan ng nag-aapoy na galit ng isang ina at ang malamig na anino ng kamatayan na nagbabanta sa kanyang anak. Ang imahe ng blankong tseke sa kamay ng kanyang ina, isang sandata na kasing talas ng patalim, ay nag-iwan ng isang permanenteng peklat sa isipan ni Marco. Nang tumalikod si Doña Victoria at naglakad palayo sa pasilyo, ang bawat hakbang nito ay tila isang pagtuligsa sa lahat ng bagay na pinaniniwalaan ni Marco tungkol sa kanyang sariling pamilya. Iniwan siya nito sa isang pasilyong puno ng amoy ng antiseptic, katabi ang isang babaeng nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding sakit ng kalooban. Nakita niya si Ara, nakasandal sa pader, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang mga balikat nito ay marahang umaalog sa bawat pigil na hikbi. Sa sandaling iyon, ang natitirang galit ni Marco para kay Ara, ang galit dahil sa 5 taon ng katahimikan, ay biglang naglaho na parang usok. Napalitan nito ng isang emosyong mas malakas at mas mabigat, ang galit para sa kanyang ina. Anong klaseng tao ang kayang gawin ito? Ang manakit ng isang babaeng wala ng ibang kalaban-laban kundi ang sarili, sa harap mismo ng isang ospital kung saan nakikipaglaban para sa buhay ang isang inosenteng bata. Ang bata na apo niya mismo. Lumapit siya kay Ara, ang kanyang kilos ay hindi na sigurado. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Ang salitang sorry ay tila isang insulto, napakaliit at walang kwenta. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Ara. Nag-angat ito ng tingin, ang kanyang mga mata ay pula at puno ng luha, ngunit mayroon ding apoy ng pagsuway. Huwag mong isipin na. Etesle, putol niya sa sasabihin ito, ang boses niya ay malumanay. Alam ko. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Tinulungan niya itong tumayo ng tuwid. Ako na ang bahala sa kanya. Sa ina ko. Hindi ka na niya muling guguluhin. Isang pangako. At sa sandaling binitiwan niya ito, alam niyang tutuparin niya ito, anuman ang mangyari. Pumasok sila pabalik sa silid. Si Maya ay umiiyak sa bisig ng isang nurse, natakot sa sigawan kanina. Mabilis na lumapit si Ara at kinuha ang anak, niyakap ito ng mahigpit at hinalikan sa noo, bumubulong ng mga salitang pampakalma. Si Marco ay nanatili sa may pintuan, pinapanood ang tagpo. Isang ina na nagbibigay ng lakas sa kanyang anak, kahit na siya mismo ay wasak. At siya ang ama. Ngunit ang pamilya niya ang nagdulot ng lahat ng sakit na ito. Isang matinding kahihiyan ang gumapang sa kanyang dibdib. Mula sa araw na ito, hindi na siya mananatiling isang manonood lamang. Babalik ako bukas, sabi niya ng mahina. Tumingin sa kanya si Ara, may pagtataka sa kanyang mga mata. Tumango lang si Marco at tumalikod, dala ang isang bagong determinasyon na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng isang bagong ritmo sa buhay ni Marco. Ang kanyang umaga ay nagsisimula pa rin sa mga board meeting at financial reports sa De Villa Corporation, ngunit ang kanyang hapon ay nakalaan na para sa room 402. Ang tore ng salamin at bakal sa gihisu ay naging isang obligasyon na lamang. Ang tunay niyang mundo ay naging ang maliit at puting silid sa Quezon City. Sa una, ang mga pagbisita niya ay puno ng ilangan. Si Ara ay laging nasa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Ngunit si Maya, sa kanyang kamusmusan, ang naging tulay. Gaya ng ipinangako niya, dumating si Marco isang hapon na may dalang isang malaking kahon ng Crayola, isang set na may 120 na kulay. Ang tuwa sa mukha ni Maya nang buksan nito iyon ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ng De Villa. Wow! May peach na po, sigaw ng bata, itinaas ang isang Crayola. Pati po gold at silver. Siyempre, sabi ni Marco, umupo sa gilid ng kama. Para sa isang prinsesa, dapat kumpleto ang kulay ng kanyang kaharian. Nagsimula silang magkulay ng magkasama. Itinuro sa kanya ni Maya kung paano hindi lalagpas sa linya. Ikinuwento nito ang tungkol sa mga kaibigan niya sa daycare. At habang nakikinig si Marco, nararamdaman niya ang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa paligid ng kanyang puso. Ang tawa ni Maya ay mas mahalaga pa kaysa sa tunog ng stock market. Ang maliit nitong kamay na humahawak sa kanya ay mas totoo kaysa sa kahit anong kontratang napirmahan niya. Isang hapon, naabutan niyang binabasahan ni Ara si Maya ng isang libro. Pagod ang boses ni Ara. Ako na, alok ni Marco. Nagulat si Ara ngunit ibinigay din sa kanya ang libro. Ipinagpatuloy ni Marco ang pagbasa. Ang kanyang malalim na boses ay pumuno sa silid, binibigyan buhay ang mga karakter ng mga duwende at mga diwata. Hindi nagtagal, nakatulog si Maya, ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang balikat. Napatingin si Marco kay Ara, na nakatingin sa kanila, ang kanyang mukha ay may ekspresyong hindi mabasa, isang halo ng pasasalamat at kalungkutan. Sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng ospital, nakita ni Marco ang bigat na pasan-pasan nito. Nakita niya ang isang inang handang gawin ang lahat. At nagsimula siyang magtanong sa sarili, ano nga ba ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Ang isang inang ganito katapang, bakit ito bigla na lang aalis? Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang isipan, bumabalik sa basurang matagal mo nang itinapon gumagamit ng bata para makuha ang gusto mo. Hindi. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi isang oportunista. Siya ay isang mandirigma. At nagsimulang magduda si Marco sa lahat ng sinabi ng kanyang ina. Ang pagbabago sa kanyang routine ay hindi nakaligtas sa pansin ni Isabella. You've been leaving the office early for a week now, sabi nito isang gabi habang sila ay nasa isang mamahaling restaurant para sa isang hapunan na mas mukhang business meeting kaysa isang date. And you missed the preliminary budget hearing yesterday.
That's not like you, Marco. Tumingin si Marco sa babaeng kaharap niya. Si Isabella Valencia. Maganda. Matalino. Perpekto. At kasing interesante ng isang financial statement. Narealize niya, sa gabing iyon, kung gaano kahungkag ng lahat ng ito. May kailangan akong asikasuhin, simpleng sagot niya. Is it about the woman from the other day? Tanong ni Isabella, diretsahan. Walang selo sa boses nito, kundi purong kuryosidad. Your mother was furious. Bumuntong hininga si Marco. Itinigil niya ang paghiwa sa kanyang steak. Her name is Ara, sabi niya, tinitingnan ito ng diretso sa mata. And the little girl with her, she is my daughter. May sakit siya. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Isabella. Ngunit hindi ito nagpakita ng gulat o galit. Sa halip, tumango ito ng dahan-dahan na tila pinoproseso ang impormasyon. I see, sabi nito. That explains everything. Anong everything? Your behavior. The distance, paliwanag ni Isabella. Akala ko dahil lang sa merger. Pero may mas malalim pa palang dahilan. Tumingin ito sa kanya. I hope she gets well. Your daughter. Ang simpleng mga salitang iyon na sinabi ng walang drama o pagkukunwari ay mas tumatak pa kay Marco. Walang panunumbat. Walang akusasyon. Isang simpleng pag-unawa. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya kayang ituloy ang kasinungalingang ito. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Isabella. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco. Ang kanyang minimalist na kondo unit sa itaas ng Giz, na dati niyang itinuturing na isang santuwaryo, ay tila isang kulungan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mukha ni Ara, puno ng sakit. Ang mukha ng kanyang ina, puno ng pagkamuhi. Ang mukha ni Maya, puno ng inosenteng pag-asa. Ang mga ito ay naglalaro sa kanyang isipan. Tumayo siya at kinuha ang kanyang laptop. Naglakad siya patungo sa bintana, kung saan tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ayaw na niyang mabuhay sa mga kasinungalingan. Kailangan niya ng katotohanan. Binuksan niya ang isang secure messaging app at nag-type ng mensahe sa isang contact na matagal na niyang hindi kinakausap, isang dating kasamahan sa militar na ngayon ay may-ari ng isang respetadong security and investigation agency. Alex, I need a favor. The highest level of discretion. Ang reply ay mabilis. Anything for you, sir. What is it? I need private investigator. The best you have. I want you to look into someone. Her name is Araceli Santos. I want to know everything about her for the past 5 years. Specifically, I want to know the exact circumstances of her departure from Manila 5 years ago. Everything. Who she talked to, where she went. No stone left unturned. Understood, sir. I'll assign Eve a best man. I'll be in touch. Isinara ni Marco ang laptop. Isang desisyon na hindi na mababawi. Ano man ang matuklasan niya, haharapin niya ito. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi, habang tinatapos niya ang ilang trabaho sa kanyang home office, isang notification ang lumabas sa kanyang laptop. Isang encrypted na email mula kay Alex. Ang subject, Initial Findings, ay Santos. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Huminga siya ng malalim bago i-click ang email. Mayroon itong isang password-protected na attachment. In-type niya ang password na ibinigay sa kanya. Isang folder na may ilang dokumento at isang litrato ang bumukas. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa litrato. Ang kalidad nito ay malabo, tila kuha mula sa malayo gamit ang isang long-lens camera. Ngunit ang mga tao sa larawan ay malinaw. Isang babaeng umiiyak. Si Ara. 5 taon na mas bata, mas payat, ang mukha ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Nakatayo ito sa labas ng isang lumang apartment building, ang parehong building na alam ni Marco na tinitirhan nito noon. At sa harap niya, ang kanyang ina. Si Doña Victoria de Villa. Nakatayo ng may pagmamalaki, ang postura ay hindi maikakaila. At sa kamay ng kanyang ina, may iniabot itong isang makapal na puting sobre kay Ara. Isang sobre. Isang blankong tseke. Ang sobre.
Isang blankong tseke. Ang kasaysayan ay umuulit. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isipan ni Marco, bumubuo ng isang larawang napakasakit at napakalinaw. Ang biglaang paglisan ni Ara. Ang kanyang mga phone call na hindi sinasagot. Ang kanyang mga sulat na ibinabalik. Hindi siya inabandona. Siya ay itinaboy. Hindi ito isang pagtataksil. Ito ay isang pagpapatalsik. Isang nakakapasong galit, mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya dati, ang kumulo sa loob ni Marco. Ang galit ay hindi para kay Ara, kundi para sa sarili niyang ina. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng nagsabing ang lahat ng ginagawa nito ay para sa kanyang kapakanan, ay siya palang sumira sa kanyang kaligayahan. Siya ang arkitekto ng kanyang 5 taong pagdurusa. Binasa niya ang kasamang report. Detalyado rito ang mga bank record. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat mula sa isang corporate account na kontrolado ni Doña Victoria patungo sa account ng ina ni Ara sa probinsya, isang araw matapos kunan ang litrato. Nalaman din ng investigador na pagkatapos nito, ang pamilya ni Ara ay biglang nakapagpatayo ng bagong bahay at nakapagbayad ng lahat ng utang. Hindi ito suhol. Ito ay blackmail. Ginamit ng kanyang ina ang kahirapan ng pamilya ni Ara bilang isang sandata. Tulungan mo ang pamilya mo, pero iwanan mo ang anak ko. Isang alok na hindi kayang tanggihan ng isang mabuting anak na tulad ni Ara. Napasuntok si Marco sa kanyang mesa, ang tunog ay umalinggaw-ngao sa katahimikan ng kanyang kondo. Ang sakit. Ang sakit ng katotohanan ay mas masahol pa sa 5 taon ng kawalan ng kasagutan. Dahil sa loob ng 5 taon, kinamuhian niya ang maling tao. Sinisi niya ang biktima. At si Ara, sa kabila ng lahat, ay hindi nagsalita. Kahit kanina sa ospital, kahit sa harap ng mga panunumbat niya, hindi nito sinabi ang totoo. Inako nito ang lahat ng sisi para protektahan siya mula sa katotohanan ito, para hindi masira ang relasyon niya sa kanyang ina. Napasabunot si Marco sa sarili niyang buhok, ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya sa kanyang balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng polusyon, halos walang bituin. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan na maingat na itinayo ng kanyang ina. Ang kanyang karera, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang pagpapakasal kay Isabela, lahat ay bahagi ng isang granding plano ni Doña Victoria. At siya, ang isihi ng De Villa Corporation, ay isang puppet lamang. Hindi na. Tapos na. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Nagdial siya ng isang numero. Hello? Sir Marco, sagot ng nasa kabilang linya, si Alex. Alex, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. I-cancel mo ang lahat ng appointments ko bukas ng umaga. At ipadala mo sa akin ang lahat ng kopya ng mga dokumento at litratong iyan. Printed. Ipahatid mo sa bahay bago mag-alas 8 ng umaga. Walang dapat makaalam. Masusunod, sir. Ibinaba ni Marco ang tawag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salaming pinto ng balkonahe. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi na ang sihi na sunod-sunuran. Ang lalaking nakatingin pabalik ay isang anak na niloko. Isang ama na pinagkaitan, isang lalaking handang sunugin ang lahat para sa katotohanan. Bukas ng umaga, haharapin niya ang reyna sa kanyang kastilyo. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang prinsipe na sumusunod. Siya na ang magiging bagyo. Ang mga araw pagkatapos ng komprontasyon sa pasilyo ay dumaan na may kakaibang kapayapaan, isang kapayapaang tila masyadong perpekto, na nagdulot ng kaba sa halip na kapanatagan. Si Doña Victoria ay hindi na nagpakita. Ngunit alam ni Ara, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay ang kalma bago ang isang malakas na bagyo. Ang tunay na pagbabago ay si Marco. Ang kanyang mga pagbisita ay naging isang regular na bahagi ng kanilang araw. Hindi na siya isang estranghero na nag-aalangan sa may pinto, siya ay naging isang presensya, isang sandalan. Dinadalhan niya si Maya ng mga libro at mga laruan, ngunit ang pinakamahalagang regalo niya ay ang kanyang oras. Naupo siya sa tabi ng kama,
nakikipagkulitan, nakikipagkwentuhan, at kung minsan, tahimik lang na pinapanood itong matulog. Sa mga sandaling iyon, pinapayagan ni Ara ang sarili niyang manood mula sa isang sulok. Nakikita niya ang unti-unting pagkakabuo ng isang ugnayan na ipinagkait ng tadhana. Nakikita niya ang mga mata ni Marco na kumikinang sa tuwing humingiti si Maya. Nakikita niya kung paano hinahanap-hanap ni Maya ang itito Marco nito tuwing hapon. Isang masakit na tamis ang bumabalot sa kanyang puso. Masaya siya para sa kanyang anak. Ngunit sa bawat ngiti may isang kirot ng panghihinayang. Sana noon pa. Sana naging mas matapang ako. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit ni Maya, isang nurse ang pumasok na may dalang isang baukwet ng puting rosas. Ma'am Ara, para po sa inyo. Nagulat si Ara. Para sa akin. Kanino galing? Nagkibit balikat ang nurse. Wala pong pangalan sa card, ma'am. Kinuha niya ang mga bulaklak, ang bango nito ay tila hindi bagay sa amoy ng ospital. Magaganda ang mga rosas, ngunit sa halip na makaramdam ng tuwa, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi ito galing kay Marco. Masyadong engrande. Masyadong kalkulado. Ito ay may tatak ni Doña Victoria. Isang paalala. Nakamasid ako. Kinabukasan, ang tunay na atake ay nagsimula, hindi sa pamamagitan ng sigaw o komprontasyon, kundi sa pamamagitan ng mga bulong at matatalim na tingin. Napansin ni Ara ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng ilang staff ng ospital. Ang dating palangiting nurse ay ngayon iiwasan ang kanyang tingin. Ang residenteng doktor na dati matyagang sumasagot sa kanyang mga tanong ay ngayon laging nagmamadali. Naramdaman niya ito, ang unti-unting paglamig, ang pagdistansya. Tila siya ay isang sakit na dapat iwasan. Isang hapon, habang bumibili siya ng kape sa cafeteria ng ospital, narinig niya ang dalawang nurse na nag-uusap sa kabilang mesa. Siya yung nanay sa room 402, di ba? Kawawa yung bata, pero yung nanay mukhang iba ang habol. Narinig ko, Gina jackpot daw yung mayaman na bumibisita. Tatay daw ng bata. Talaga? Kaya pala laging nakabantay yung Doña Victoria de Villa. Binabantayan ang yaman ng pamilya. Nako, mahirap talaga pag ganyan, gold digger. Ang mga salita ay tumusok kay Ara na parang mga bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumapit at ipagtanggol ang sarili. Ngunit ano ang sasabihin niya? Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang tasa ng kape ay nanginginig sa kanyang kamay. Tumalikod na lang siya at mabilis na umalis, ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Gold digger. Gold digger. Ang lason ay kumakalat. Alam niyang si Doña Victoria ang may pakana nito. Hindi nito kailangang sumigaw, kaya nitong gumamit ng mga bulong para sirain siya. Ang pinakamasakit ay nang ipatawag siya ni Iggy Reyes. Ang doktor na dati puno ng habag ay may bahid na ngayon ng pag-iwas sa kanyang mga mata. Ara, I just want to manage your expectations, sabi nito, hindi makatingin ang diretsyo sa kanya. Ang paghahanap ng compatible marrow donor ay isang mahabang proseso. At may mga administrative procedures din tayong sinusunod. Ang board ng hospital, they are very particular about these high-profile cases. Naintindihan ni Ara ang hindi sinasabi. High-profile cases. Ang pamilya de Villa. Ang board ng ospital. Ang kapangyarihan at impluensya ni Doña Victoria ay umaabot kahit dito. Sinusubukan nitong ipitin siya, gawing mahirap ang lahat, hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Pakiramdam ni Ara ay unti-unti siyang sinasakal, napapaligiran ng mga pader na hindi niya nakikita. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging liwanag niya ay si Marco. Tila hindi nito napapansin, o pinipiling hindi pansinin, ang mga tingin at bulungan sa paligid. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Maya. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw kung saan si Maya ay nilagnat na naman ng mataas, naabutan siya ni Marco na umiiyak ng tahimik sa hagdanan ng emergency exit. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya at iniabot ang isang panyo. Salamat, sabi ni Ara, pinupunasan ang kanyang mga luha. Pagod lang siguro. Hindi ka lang pagod, Ara, sabi ni Marco, ang boses niya ay malumanay. Alam kong mahirap to, alam kong may mga nangyayari. Tumingin ito sa kanya. Huwag mo silang pansinin.
Ang mahalaga ay si Maya. At ako. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Ang simpleng mga salitang iyon, hindi kita iiwan, ay gumuho sa huling depensa ni Ara. Napahagulgol siya. Sa pagkakataong iyon, hindi niya naininda ang pride. Hinayaan niyang makita ni Marco ang kanyang kahinaan. At sa halip na husgahan siya, nanatili lang ito sa kanyang tabi, isang tahimik na presensya na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Nang tumahan siya, tiningnan niya ito. Bakit mo to ginagawa, Marco? Dahil ama niya ako, simpleng sagot nito. At dahil may utang ako sa'yo. Isang utang na hindi ko kayang bayaran. Kinabukasan, habang naglalakad pabalik sa silid ni Maya, may isang boses na tumawag sa kanya. Miss Santos. Lumingon si Ara at nakita ang isang babaeng hindi niya inaasahan. Si Isabella Valencia. Nakatayo ito sa gitna ng pasilyo, nakasuot ng simpleng damit, walang alahas, at mukhang hindi komportable sa kapaligiran ng ospital. Nag-alinlangan si Ara. Ang key fiancé ni Marco. Ang huling taong gusto niyang makausap. Yes? Lumapit si Isabella, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Ara. Pwede ba tayong mag-usap? Saglit lang. Naglakad sila patungo sa isang maliit na garden sa loob ng ospital. Naupo sila sa isang bangko, may ilang metrong pagitan. I'm sorry kung nabigla kita, panimula ni Isabella. Gusto ko lang sabihin na alam ko na ang tungkol sa inyo ni Marco. At sa anak nyo. Hindi umimik si Ara. Hinintay niya ang kasunod. Ang panunumbat. Ang akusasyon. Ngunit iba ang lumabas sa bibig ni Isabella. Hindi ako ang kalaban mo dito, Ara, sabi nito, nakatingin sa kanyang mga kamay. Alam kong nahihirapan ka. At alam ko kung sino ang nagpapahirak sa iyo. Tumingin ito kay Ara. Mag-ingat ka sa biyenan mo. Hindi lang pera ang kaya niyang kunin sa iyo. Nagulat si Ara. Bakit mo sinasabi to sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabella. Dahil katulad mo, gusto ko na ring makalaya. Ang engagement namin ni Marco isa lang itong business deal. Isang kasunduan sa pagitan ng mga pamilya namin. Pareho lang kaming nakakulong. Tumingin ito sa malayo. May mahal din akong iba. Isang taong hindi kailanman matatanggap ng pamilya ko. Sa sandaling iyon, nakita ni Ara si Isabella hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang kapwa bilanggo. Isang babaeng pinagkaitan din ng karapatang magmahal. Gusto kong tulungan ka, sabi ni Isabella. Pero kailangan mong maging matatag. Huwag mong hayaang talunin ka niya. Labanan mo siya. Para sa anak mo at para kay Marco. Tumayo si Isabella. Bago ito umalis, lumingon ito muli. Si Marco, hindi ko pa siya nakitang ganyan kasaya at ganyan kabuhay, sa loob ng maraming taon. Ikaw ang dahilan on. At ang anak nyo. Huwag mong isusuko yan. Umalis si Isabella, iniwan si Ara na puno ng pag-iisip. Isang kaaway na naging isang hindi inaasahang kaalyado. Isang babala na nagpatunay sa kanyang mga takot. Ngunit higit sa lahat, isang pag-asa. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pagbalik niya sa silid, naabutan niyang mahimbing na natutulog si Maya. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay. Napatingin siya sa mga resulta ng pagsusuri na nakapatong sa mesa. Ang mga numero at terminolohiyang medikal na hindi niya maintindihan. Ngunit iisa lang ang ibig sabihin ng mga iyon, lumalala ang kondisyon ni Maya. Biglang tumunog ang telepono ng silid. Kinakabahang sinagot ito ni Ara. Si E.J. Reyes. Ara, kailangan ko kayong makausap ni M.F. De Villa. Ngayon na. Dito sa opisina ko. Ang boses ng doktor ay seryoso at apurahan. Pagdating nila ni Marco sa opisina, nakita nila ang mga bagong resulta sa mesa. Sinalubong sila ni E.K. Reyes na may mabigat na ekspresyon sa mukha. I'm sorry, panimula nito. The latest results are not good. The chemotherapy isn't as effective as we hoped. Her blast cell count is rising again. Tumingin ito sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagkaapura. Kailangan na nating isagawa ang transplant sa lalong madaling panahon, sabi nito, ang bawat salita ay may bigat. Wala na tayong oras. Wala na tayong oras.
Ang apat na salitang iyon mula kay Vicky Reyes ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin sa loob ng maliit na opisina ay tila biglang naubos. Sa kanyang tabi, narinig niya ang isang pigil na singhap mula kay Ara, at nang sulyapan niya ito, nakita niya ang mukha nito na nawalan ng lahat ng kulay, tila isang estatwang gawa sa porselana na malapit ng mabasag. Ang kanyang unang instinct ay ang abutin ang kamay nito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa doktor, ang kanyang isipan ay mabilis na nagpoproseso. Ang pagiging sihi niya ay nagturo sa kanya na sa oras ng krisis, ang emosyon ay isang luho. Ang kailangan ay aksyon. Ano ang kailangan, Doc? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado at matatag, kabaligtaran ng kaguluhang nagaganap sa loob niya. Ano ang mga susunod na hakbang? Ang compatibility test ko, ano ang resulta? Iyon na nga ang isang magandang balita, Ging F. de Villa, sagot ni Vicky Reyes, may bahagyang pag-asa sa kanyang tono. You are a perfect match. A 1-0 paghahati 1-0 dead match. It's the best possible outcome. Isang alon ng F. David ang dumaan kay Marco, ngunit ito ay panandalian lamang. Isang perpektong tugma. Kaya niyang iligtas si Maya. Ngunit ang mga salita ng doktor kanina ay umuulit-ulit pa rin. Wala na tayong oras. Ang problema, pagpapatuloy ng doktor, ay ang logistics. Ang pag-schedule ng operating room, ang pag-assemble ng transplant team may mga proseso. At sa kasalukuyang sitwasyon, baka abutin pa tayo ng ilang linggo. Mga linggong baka wala na si Maya. Naintindihan ni Marco ang hindi sinasabi. Ang proseso. Ang logistics. Ang mga administrative procedures na nabanggit sa kanya ni Ara. Ito ay ang kamay ng kanyang ina, gumagalaw sa likod ng mga eksena, naglalagay ng mga harang, pinapabagal ang lahat, sa isang desperadong pag-asang susuko si Ara at aalis. Isang laro ng kapangyarihan na ang premyo ay ang buhay ng kanyang sariling apo. Isang galit na malamig at nakamamatay ang kumalat sa kanyang mga ugat. Tapos na ang laro. Gawin ninyo ang lahat, Doc, mariing sabi ni Marco, tumatayo. Huwag ninyong intindihin ang gastos. Huwag ninyong intindihin ang proseso. Sabihin ninyo sa board ng ospital na kung may mangyaring masama sa anak ko, dahil sa anumang delay, personal kong sisiguraduhin na ang De Villa Corporation at ang lahat ng kaalyado nito ay puputulin ang lahat ng suporta sa ospital na ito. Now, schedule the transplant. I want it done within this week. Ang pagbabanta ay hindi nakatago, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Vicky Reyes, na mabilis na napalitan ng pag-unawa at pagtango. Masusunod, M. de Villa. Tumingin si Marco kay Ara, na nakatingin sa kanya ng maihalong gulat at pasasalamat. Hinawakan niya ito sa braso. Uwi muna ako. May kailangan lang akong tapusin. Babalik ako kaagad. Huwag kang mag-alala, Ara. Maliligtas natin si Maya. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang lumabas ng opisina, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, dinyal niya ang numero ni Alex. Alex, nasaan ang package? On its way to your condo, sir. Change of plans. I deliver mo sa De Villa Mansion sa Forbes Park. Now. Pero sir, ang utos ninyo. I know these way orders. Do it, T. Ibinaba niya ang tawag. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Ang makina ay umuungol na tila sumasalamin sa kanyang galit. Ang destinasyon, ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na dati niyang itinuring na tahanan, ngunit ngayon ay isa ng palasyo ng kasinungalingan. Ang De Villa Mansion ay nakatayo sa gitna ng Forbes Park, isang monumento ng lumang yaman at kapangyarihan. Pagpasok ni Marco sa malaking gate, naramdaman niya ang lamig ng lugar. Ang mga pader ay tila may mga tenga, ang mga larawan ng kanilang mga ninuno ay tila ng husga. Naabutan niya ang kanyang ina sa malawak na sala, nagbabasa ng isang libro habang humihigop ng tsaa. Ang eksena ay perpekto, isang larawan ng katahimikan at karangyaan. Isang kasinungalingan. Marco, anak. What a surprise, sabi ni Doña Victoria, ibinababa ang kanyang tasa. Hindi ko inaasahan na bibisita ka. Hindi sumagot si Marco.
Naglakad siya patungo sa isang antigong mesa sa gitna ng sala. Sa sandaling iyon, isang katulong ang pumasok na may dalang isang malaking brown envelope. Ibinigay ito kay Marco. Salamat, sabi niya sa katulong, hindi inaalis ang kanyang tingin sa kanyang ina. Ano yan? Tanong ni Doña Victoria, may bahid ng kuryosidad sa kanyang boses. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang envelope. Inilabas niya ang mga dokumento at ang isang litrato. Naglakad siya patungo sa kanyang ina at walang salitang inilapag ang mga ito sa mesang nasa harapan nito. Ang litrato. Ang litrato ni Ara na umiiyak habang inaabutan ng sobre. Kinuha ni Doña Victoria ang litrato. Tiningnan niya ito, at sa isang iglap, nakita ni Marco ang isang bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata, isang mabilis na pagkawala ng kanyang perpektong kontrol. Ngunit kasing bilis din itong nawala, napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Isang lumang litrato, sabi nito, ibinababa ang larawan. Anong meron dito? Huwag na tayong maglokohan, ma, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Itinuro niya ang mga bank statement na kasama ng litrato. Ang paglipat ng pera sa pamilya niya. Ang pananakot. Ang pagpapaalis mo sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Alam ko kung bakit siya umalis. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi siya umalis. Itinaboy mo siya. Tumayo si Doña Victoria. At ano ngayon kung ginawa ko nga? Ginawa ko iyon para protektahan ka. Para sa kinabukasan mo. Ang babaeng iyon, isa siyang hamak na gold digger. Isang distraksyon na sisira sa lahat ng pinaghirapan ng pamilyang ito. Protektahan ako, isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Sinira mo ang buhay ko. 5 taon, ma. 5 taon akong nagdusa, iniisip na iniwan ako ng babaeng pinakamamahal ko. 5 taon akong naging isang robot, isang pusong bato, dahil sa kasinungalingan mo. At ang pinakamasaklap sa lahat Huminto siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, pinagkaitan mo ako ng pagkakataong makilala ang sarili kong anak. Anak, dumura ang kanyang ina. Ang batang iyon ay isang pagkakamali. Isang mansa sa pangalan ng De Villa. Yan gis pangalan niya gis ay Maya, sumigaw si Marco, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong sala. At apo mo siya. At sa mga oras na ito, nakikipaglaban siya para sa buhay niya sa isang ospital, habang ikaw, ang sarili niyang lola, ay ginagawa ang lahat para pabagalin ang kanyang paggaling. Sa wakas, nakita ni Marco ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw niya. Ang mga delay sa ospital. Ang mga bulong-bulungan. Akala mo ba hindi ko malalaman? Tinataya mo ang buhay ng sarili mong apo para lang mapanatili ang kontrol mo sa akin. Natahimik si Doña Victoria. Dito, sa harap ng hindi maikakailang katotohanan, wala na itong masabi. Tapos na, ma, sabi ni Marco, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig at na desisyon. Tapos na ang kontrol mo sa akin. Mula ngayon, ako ang magdedesisyon para sa buhay ko. Ako ang pipili kung sino ang mamahalin ko. At poprotektahan ko ang pamilya ko, si Ara at si Maya, mula sa iyo. Lumapit siya sa telepono at dinyal ang numero ni Isabella. Isabella, sabi niya nang sagutin nito. It's over. Ang engagement. The merger. Everything. I'm calling it off, you're free. Narinig niya ang isang buntong hininga ng EFED sa kabilang linya. Thank you, Marco. Be happy. Ibinaba niya ang tawag. Humarap siyang muli sa kanyang ina, na ngayon ay nakaupo, ang mukha ay puno ng pagkatalo. Huwag kang lalapit sa kanila. Huwag kang lalapit kay Ara. At lalong huwag kang lalapit kay Maya. Dahil sa oras na saktan mo ulit sila, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng pangalang Victoria de Villa. Tumalikod si Marco at naglakad palabas, hindi na lumingon pa. Iniwan niya ang mansyon, ang kanyang nakaraan, at ang babaeng sumira dito. Habang nagmamaneho siya pabalik sa ospital, ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit mayroon ding espasyo para sa isang bagong damdamin, kalayaan. Malaya na siya. Kailangan niyang makarating kay Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad.
Natagpuan niya si Ara sa maliit na kapilya ng ospital, nakaluhod, nagdarasal. Ang likod nito ay nakayuko sa bigat ng mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman nito ang kanyang presensya at lumingon, ang mukha'y basa ng luha. Umupo si Marco sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito at sa pagkakataong ito, hindi na niya pinigilan ang sarili. Mahigpit ang kanyang hawak na parabang natatakot siyang mawala ulit ito. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Alam ko na. Ang lahat. Tumingin ito sa kanya, naguguluhan. 5 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy niya. Ang ginawa ng mama. Alam ko na kung bakit ka umalis. Tinitigan niya ito sa mata, ang sarili niyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Patawarin mo ako, Ara. Sa lahat ng kasalanan ko at sa kasalanan ng pamilya ko. Ang oras ay tila gumagapang sa pasilyo sa labas ng operating room. Bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang malakas na dagundong sa dibdib ni Ara. Bawat pagdaan ng nurse o doktor ay nagdudulot ng panibagong pagtalo ng kanyang puso. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan, nanginginig at nanlalamig. Sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo si Marco. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay isang matibay na pader na kanyang sinasandalan. Kanina, bago ito ipasok sa sarili nitong operating room para sa pagkuha ng maro, hinawakan nito ang kanyang kamay. Para kay Maya, bulong nito, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Para sa atin. Ngayon, pareho na silang naghihintay. Si Marco, na natapos na ang proseso, ay nakaupo sa tabi niya, hindi umaalis. Si Maya naman ay nasa loob pa, sumasailalim sa pinakakritikal na yugto ng kanyang batang buhay. Napatingin si Ara kay Marco. May bahid pa rin ang pamumutla sa mukha nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa saradong pinto ng operating room, hindi kumukurap. Nakita niya ang pag-aalala sa kanyang panga na mariing nagtatagis, ang pag-aalala sa paraan ng kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, hindi ito ang sifi ng De Villa Corporation. Ito ay isang ama, na katulad niya, ay nagdarasal sa lahat ng santo na mailigtas ang kanilang anak. Inabot niya ang kamay nito. Nagulat ito saglit, ngunit hinawakan din ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kaunting lakas kay Ara. Magkasama sila dito. Ano man ang mangyari. Lumipas ang 1, 2, 3 oras. Ang bawat minuto ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. At sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas si E.K. Reyes, tinatanggal ang kanyang surgical mask, ang mukha nito ay pagod, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpatigil sa paghinga ni Ara. Tumayo sila ni Marco. Dok, halos hindi makapagsalitang tanong ni Ara. Isang ngiti, isang pagod ngunit tunay na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni E.K. Reyes. The transplant was a success, sabi nito. Her body is accepting the new marrow. The next few weeks are critical, but she's a fighter. Your daughter is a fighter. Ang mga salita ay tila hindi agad pumasok sa isipan ni Ara. Success. Tagumpay. At nang sa wakas ay naintindihan niya, ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napahawak siya kay Marco para hindi bumagsak. At doon, sa gitna ng pasilyo ng ospital, bumuhos ang mga luha na matagal na niyang pinigilan, hindi na luha ng takot o sakit, kundi luha ng purong ietidith. Naramdaman niya ang mga bisig ni Marco na yumakap sa kanya ng mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito. Narinig mo iyon, Ara, bulong ni Marco, ang boses nito ay basag. Maliligtas siya. Maliligtas na ang anak natin. Yumakap si Ara pabalik, ang kanyang mga hikbi ay unti-unting napalitan ng isang tahimik na pasasalamat. Tapos na ang digmaan. Nagsisimula na ang paghilom. Time-lapse montage. Ang mga sumunod na linggo ay isang paglalakbay ng pag-asa at pagtitiis. Si Maya ay nanatili sa isang isolation room, isang silid na salamin ang nagsisilbing harang sa kanila. Ngunit ang salamin ay hindi naging hadlang sa pag-ibig. Araw-araw, nandoon sila ni Marco, nakaupo sa labas ng silid. Nagbabasa sila ng mga kwento gamit ang intercom. Ipinapakita nila ang mga drawing. Naglalaro sila ng charades sa magkabilang panig ng salamin. At sa bawat araw, nakikita nila ang unti-unting pagbabalik ng kulay sa mga pisngi ni Maya.
Isang umaga, nakita nila ito. Ang unang palatandaan. Isang malambot na patubo ng buhok sa ulo ni Maya na parang balahibo ng sisiw. Napaiyak na naman si Ara sa tuwa at nakita niya si Marco na nagpupunas ng sarili nitong mga luha. Lumipas ang mga buwan. Ang buhok ni Maya ay humaba. Ang sigla niya ay bumalik. Dumating ang araw na pinayagan na siyang lumabas ng isolation room. Ang unang yakap na ibinigay niya sa kanyang mga magulang matapos ang napakatagal na panahon ay isang yakap na hindi malilimutan ni Ara at Marco habang buhay. At sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw ng paglabas sa ospital. Habang tinutulak ni Marco ang wheelchair kung saan nakaupo si Maya, hawak-hawak ang isang malaking lobo, lumingon si Ara sa huling pagkakataon sa mga pasilyo ng ospital. Ang lugar na ito, na dating simbolo ng kanyang pinakamalaking takot, ay naging saksi sa kanilang pinakamalaking milagro. Paglabas nila sa main entrance, sinalubong sila ng sikat ng araw. Huminga ng malalim si Ara. Ito ang amoy ng kalayaan. Ang amoy ng isang bagong simula. Marco. Lumipas ang 6 na buwan. Ang buhay ni Marco ay nagbago ng husto. Ang kanyang condo unit sa Gihisu ay ipinagbili niya. Ang kanyang pwesto bilang isihi ng De Villa Corporation ay ipinaubayan niya sa isang pinagkakatiwalaang executive na nanatili na lamang bilang chairman ng board. Hindi na niya kailangan ang kapangyarihan, ang kailangan niya ay oras. Nakatira na sila ngayon sa isang simpleng bahay na may hardin sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon sa Forbes, ngunit 100 beses na mas masaya. Isang tahanan. Isang Sabado ng umaga, nagising si Marco sa tunog ng halakhak. Paglabas niya sa hardin, nakita niya si Ara at Maya na naghahabulan sa damuhan. Si Maya, na ngayon ay malusog at puno ng enerhiya, ay tumatawa ng malakas. Si Ara, na nakasuot ng simpleng bestida, ay tumatawa kasama nito, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng araw. Pinanood sila ni Marco mula sa malayo. Ito ang buhay na ninakaw sa kanya, ang buhay na ipinaglaban niya para mabawi. Ang bawat halakhak ni Maya ay musika. Ang bawat ngiti ni Ara ay isang obra maestra. Nilapitan niya sila at binuhat si Maya, iniikot-ikot ito sa air. Daddy, sigaw ng bata sa tuwa. Ang salitang Daddy, mula kay Maya ay palaging nagdudulot ng isang kakaibang init sa puso ni Marco. Ibinaba niya si Maya at ginulo ang buhok nito. Punta ka muna kay Yaya, may sasabihin lang si Daddy kay Mommy. Tumakbo si Maya papasok ng bahay. Naiwan sila ni Ara. Lumapit si Ara sa kanya at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Ano iyon? Tanong nito, nakangiti. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. Masaya ka ba, Ara? Ang tanong ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Tumingin si Ara sa kanilang bahay, sa hardin at pagkatapos ay sa kanya. Sobra, bulong nito. Sobra-sobrang masaya, Marco. Ako rin, sabi niya. Pero may kulang pa. Nagtaka ito. Ano nang kulang? Ngumiti si Marco. Mamaya. Magbihis ka ng maganda. May pupuntahan tayo. Ara. Dinala siya ni Marco sa isang beach resort sa Batangas. Habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa dalampasigan, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Ang tunog ng mga alon ay isang payapang musika. Naaalala mo ba, panimula ni Marco, noong nasa kolehiyo pa tayo? Ipinangako ko sa'yo na dadalhin kita sa lahat ng magagandang beach sa Pilipinas. Tumango si Ara, napangiti sa alaala. Naaalala ko. At ipinangako mo rin na bibilhin mo ako ng isang isla. Tumawa si Marco. Mayabang talaga ako noon, no? Huminto sila sa paglalakad at humarap sa kanya. Hindi na ako mangangako ng buwan at mga bituin, Ara. Tapos na ako sa mga engranding pangako. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang buong mundo, ang kanilang nakaraan, ang kanilang kasalukuyan, at ang kanilang hinaharap. Ang maipapangako ko lang ay ang bawat bukas, sabi ni Marco, ang boses niya ay taimtim at puno ng pagmamahal. Ang bawat umaga nagigising ako sa tabi mo. Ang bawat gabi na yayakapin kita.
Ang bawat pagsubok na haharapin nating magkasama. At ang bawat tagumpay na ipagdiriwang natin kasama ni Maya. Lumuhod si Marco sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas nito ang isang maliit na kahon. Hindi ito gawa sa velvet. Isa itong simpleng kahon na gawa sa kahoy. Napatakip si Ara sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob, wala roong isang malaking diamante. Sa halip, may isang simpleng singsing na gawa sa puting ginto, na may disenyong tila dalawang hibla na magkapulupot, sumisimbolo sa kanilang dalawang buhay na muling pinag-isa. Ara Santos, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 5 taon na ang nasayang, pero ayoko nang sayangin pa ang kahit isang segundo. Will you marry me? Will you be my wife, give me partner, give me everything, for all the tomorrows to come? Hindi na napigilan ni Ara ang kanyang mga luha. Tumulo ito sa kanyang mga pisngi, ngunit ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Bulong niya. Marco. Yes. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang sukat. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit, iniikot siya sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagpapatawad, at lahat ng pag-ibig na naghihintay na mabuo. Epilogue is Ara. Ilang buwan pagkatapos ng kanilang simpleng kasal sa tabing dagat, si Ara ay nakatayo sa banyo ng kanilang bahay, nakatingin sa isang maliit na puting bagay sa kanyang kamay. 2 pink na linya. Hindi mapagkakaila. Sa pagkakataong ito, walang takot. Walang kaba. Walang pag-aalinlangan. Tanging isang napakalawak na kagalakan ang pumuno sa kanyang puso, isang kaligayahang halos umapaw sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang bagong buhay. Isang bagong pag-asa. Isang simbolo ng kanilang pag-ibig na tuluyan ng naghilom at namumunga. Dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Naabutan niya si Marco sa kanilang kwarto, nag-aayos ng mga una ni Maya na nakatulog sa gitna ng kanilang kama pagkatapos ng isang mahabang kwentuhan. Lumingon si Marco at ngumiti. Okay ka lang, mahal ko? Kanina ka pa medyo tahimik. Hindi sumagot si Ara. Lumapit lang siya at iniabot ang hawak niyang pregnancy test. Kinuha ito ni Marco, tiningnan at natigilan. Nag-angat ito ng tingin kay Ara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, na mabilis na napalitan ng isang ngiting kasing liwanag ng araw. Talaga, bulong nito, hindi makapaniwala. Tumango si Ara, tumutulo na naman ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Binuhat siya ni Marco at niyakap ng mahigpit, maingat na hindi magising ang natutulog na bata sa kama. Magiging 4 na tayo, bulong ni Marco sa kanyang tenga. Magkakaroon na ng kapatid si Maya. Tumingin sila sa kanilang anak na mahimbing na natutulog, isang anghel sa gitna nila. At pagkatapos ay tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap, nagsasabi ng isang kwentong hindi na kailangan ng mga salita. Dito, sa katahimikan ng kanilang tahanan, sa yakap ng isa't isa, natagpuan nila ang kanilang katapusan. At ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang magandang simula. At dito, sa yakap ng isang pamilyang muling nabuo at pinagbuklod ng pag-asa, nagtatapos ang kwento ni Ara, Marco, at ng kanilang munting si Maya. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito, sa bawat kabanata, sa bawat luha, sa bawat pag-asa, at sa bawat tibok ng puso ni Ara at Marco. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko rin ang kanilang pighati. Naramdaman ko ang takot ng isang ina na handang isuko ang lahat para sa kanyang anak, at ang pagsisisi ng isang amang pinagkaitan ng pagkakataon. Ito ay isang paalala na ang pagsusulat ay hindi lamang paghabi ng mga salita, kundi pag-unawa sa kaluluwa ng tao. Ang kwento ni Ara at Marco ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Ito ay kayang maghintay, kayang magpatawad, at kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na umaga. Na ang pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo, kundi sa isang pagpiling manatili, lumaban at magmahal ng walang kondisyon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento.
Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot sa kanilang paglalakbay? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat, laging nagmamahal at nagpapasalamat.